Wala talaga, hindi pa pwedeng daanan ng mga sasakyan na yung talagang sabihin mong magkakaroon ng smooth flow of traffic eh. Nagtatanong kami, December mabubuksan na ito? Talagang kung titignan mo, kahit yung mga tao dun sa palibot nagsasabi, imposible pa man, hindi pa man pwede agian. Yung mga ganon, even ordinary people would say na parang premature naman yung sinabi ng Pangulo na pwede lang daanan ito. Ito mga kaps, mga guys, update report tayo dito sa Bukana Bridge na inangkin ko noon ng PBBM na isa sa kanyang mga ligasiya. Ay nako mga kaps, mga guys, pumalpak na naman ang pangako niya sa mga tao, no? Sa taong bayan, partikular na dito sa mga Davaoeños. Ano ba yan? Ano ba yan? Ang dami ng mga pangako pero hindi natutupad. Yan pong hirap dito sa ating PBBM. Maraming mga binibitiwang salita, pinapahayag sa publiko, pero hindi natutupad. Isa na dito, yung sinasabi niya, bago magpasko ay may mapakulong na ng mga big fish. Wala, sapot bulinaw pa rin yung napakulong niya, di ba? So ito, panoorin natin yung reaksyon ng isa sa mga opisyalis dito sa Davao City na parang ito na rin kumakatawan sa reaksyon ng lahat ng Davaoeños. Let's go! Alam naman natin na yung dumalaw yung Pangulo dito at nagkaroon siya ng kanyang inspeksyon doon sa Bukana Bridge and inanunsyo niya, una-una, inangkin niya na legacy project niya. Pangalawa, sinabi niya na bubuksan na daw ito ngayong araw na ito, pitsa 15 ng Disyembre. But the thing is, kami talaga, nung inanunsyo niyan, tinignan namin yung area, hindi pa ata nasisimento. Ewan ko, ang laki ng bahagi ng doon sa may Rojas Avenue na exit papuntang tawag nito Coastal Road, hindi pa talaga ganun kakompleto. Marami pang mga dapat gawin. In short, hindi pa talaga tapos ang tulay, tapos na, pero yung dadaanan ng ating mga motorista, particularly dun sa may Rojas Avenue, hindi pa talaga pwede. A few days ago, tinitignan namin, talagang lupa pa ang karamihan doon. So ayan ang opinion, reaksyon, at puna ng isa sa mga Davaoeños. Isa po yung official doon. Hindi ko nagkakamali, isang konsyal. So ito, panoorin naman natin yung sinasabi niyang daan, na lupa pa at mayroon pang ginagawang construction. Kaya hindi pa dapat na binuksan yan sa publiko yung pagdaan dyan sa Bukana Bridge na yan. Na ito, panoorin natin ang report dito sa kabilang side. May mga kailangan para ayusin sa Bukana Bridge dito sa Davao City, kaya 2 beses nang naudlot ang sanay temporary opening nito simula pa noong Lunes. Sarado pa rin sa mga motorista ang tulay. Noong December 4 lang ng personal na ininspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos itong Bukana Bridge at inanunsyo na sa December 15 o kahapon bubuksan ito. Pero kahapon, base sa anunsyo ng official Facebook page ng DPWH 11, hindi pa umano maaaring buksan ang Bukana Bridge dahil meron pang ilang bahagi ng daan ang inaayos at maaaring makadelikado sa mga motorista. Maging ang mga electrical wirings nito ay inaayos pa din. Dagdag ng DPWH, sinabi nito na kaninang alas 6 ng umaga sana bubuksan ang tulay sa halip na kahapon, pero hindi pa rin natuloy. Dahil dito nagkaroon ng bahagyang kalituhan sa mga Davaoeño ang mga biglaang anunsyo. Ayan mga kaps, mga guys, bukod sa hindi pa talaga pwedeng daanan, may mga construction pa talagang hindi tapos at magsasanhi lang ito ng traffic doon sa lugar. At gayon din, hindi pa daw tapos yung mga electrical wirings na siya namang pinangangambahan ng mga Davaoeños na makapagdudulot pa ng kapinsalaan o baka kasawian pa ng mga motorista. Dahil sa kapalpakan ng pahayag ng PBBM, siyempre, may reaksyon din ang mayor ng Davao City na si Basti Duterte. Ito. Sa pahayag naman ni Acting Mayor Baste Duterte sa kanyang official Facebook page account, sinabi nito na premature at careless umano ang pronouncement ni PBBM sa pagbubukas ng Bukana Bridge. Banat pa niya sa mga nag-aanunsyo ng opening, mas mahalaga pa raw sa mga ito ang gawing kaaya-aya ang kanilang mga sarili kesa unahin ang kaligtasan ng mga taga Davao. Nasa jurisdiction pa rin umano ng DPWH ang nasabing kalsada at hindi pa opisyal na turn over sa LGU dahil hindi
pa umano ito tapos dagdag pa ni Mayor Baste, alam pa ba ng DPWH ang kanilang trabaho? 2 lanes pa lang din ang natapos sa halip na 4 lanes ang kalsada nito sa Bucana Bridge. Inaasahan pa sana na sa March 2026 pa tuluyang matatapos ang kabuuang ang nasabing daan. So ito pa yung karagdagang pahayag ng mga sinabi ni Baste Duterte. So, kaya nga naglabas ng statement ang ating City Mayor, Sebastian Baste Duterte, na mukhang alanganin naman yung inanunsyo, no, ng ating ni Pangulong Marcos na maaari na itong buksan. Baka siguro hindi siya na-brief ng kanyang mga tauhan sa DPWH because I think the Department of Public Works and Highways, alam naman nila yan, no, ang katotohanan at alam nila paano sila tatansyahin. Minadali ng Pangulo, ewan ko anong nasa isip niya, bakit niya ginawa yun, na malalagay na naman sa alanganin. Pag binuksan na naman yan, baka naman ang pagbibintangan niya man, ang city na naman yan dahil bakit binuksan, hindi pa tapos, na instead maginhawa ang takbo ng trapiko, nagkakaproblema na tuloy. No, ito ay mga bagay na dapat sana hindi na niya sinabi at sana na lang sinabi na lang niya na depende na yan sa DPWH kung kailan ito bubuksan. Pero mukhang nagmamadali na, inangkin nga niya. At the same time, pinaasa pa niya ang taong bayan that there will be a smooth flow of traffic. So when we were really verifying the current situation, ang sabi may ilang lane lang ang pwedeng buksan, 2 lang ata supposedly from 4 lanes. So that would be a problem again, no, sa takbo ng trapiko. Instead na maginhawa ang takbo ng traffic, nagkakaroon pa ng ang problema. Baka mamaya ang iniiwasan natin dito yung safety ng ating mga motorista, no, dahil nga hindi pa nga siya tapos. Ganoon naman talaga logic dictates naman talaga hindi naman kasi isipin yan kung ang proyekto hindi pa talaga tapos, hindi pa pwedeng daanan talaga. Kasi pag sinabi mong pwede na magagamit, ibig sabihin you can fully utilize the roads. But as you can see, wala talaga, hindi pa pwedeng daanan ng mga sasakyan na yung talagang sabihin mong magkakaroon ng smooth flow of traffic. Kanina pa lang nung pumunta ako sa Oyangurin area sa may diyan sa may downtown, it took me more than an hour, no? It took me more than an hour just umikot lang sa ilang street dyan dahil ewan ko kung yun bang dahilan na nagkaroon ng traffic, no? Dapat na lang inantay na lang yan na mag-anunsyo. Alam naman yan, alam naman ng taga DPWH yan na March pa pwedeng buksan. Wala tayong magagawa. Siguro ang DPWH sabi nila, wala tayong magagawa. Bossing natin na nagsabi, so gawa natin ng paraan. So, ewan ko anong resulta nung ginawa ng paraan ngayon. Sila ang mismo nagbigay ng clearance, no? Ang Pangulo mismo, ang kataas-taasang opisyal ng bansa ang nagbigay ng clearance na pwede na itong daanan ngayong December 15. No, kung gugustuhin lang ng ating alkalde, kung gugustuhin lang ng syudad, kung gugustuhin lang ng konseho, hindi pa nga dapat sana pwede yan. Kaya nga hindi kami nakikialam dyan dahil nga hindi pa nga yan tapos. Inunahan niya. At pagkatapos ng binisita, siguro nagmayabang na okay na ito. Kasi legacy project daw niya, okay na ito pwedeng daanan. Lingit sa kalaman ng karamihan, hindi pa pala pwede. Talagang totoo naman na hindi pwede. Kahit ngayon, puntahan natin dyan ngayon, talagang hindi pa talaga kumpleto yan. You are just putting the motorists there, maalanganin. Kaya yung nga, wala pang mga safety signages, kulang sa ilaw and all. So paano mo how can you I cannot just fathom why it was really opened today. Titignan mo yung kalsada doon sa Mariwas Avenue, talaga hindi pa talaga tapos. Ang dami pang nagtatrabaho. Aside sa mga nagtatrabaho, maraming sasakyan na dadaan kaya gagamitin na. May nagtatrabaho pa doon. Nadidisturbo ngayon ang works ng ating mga mga trabahante ng DPWH, and baka may mga pedestrians pang dadaan-daan doon, maglalakad-lakad, they'll put them in harm's way. Yun ang iniiwasan ng ating mayor as the city mayor and as the father of the city. Tinitingnan lang niya ang kapakanan ng ating mga kababayan na hindi madisgrasya at di mapano, no? Dahil nga dyan sa minamadaling pagbukas ng Bucana Bridge going to Rojas Avenue exit. Okay, so yan mga guys, kayo na pong bahalang maglagay ng opinion, reaction dyan sa comment section natin. So huwag kalimutan, Nobs Vlog, mag-like, mag-share sa ating channel at paki-subscribe na rin po doon sa mga di pa natin subscriber. Maraming salamat po.
Ingat po tayong lahat.